pinalayas, ninakawan ng anak, pinalitan. Habang nagpapakasarap si Luciana sa yamang hindi kanya, gumagapang sa putik si Dalisay. Wala kang kwentang ina, ang huling sigaw ng lalaking minsan niyang minahal bago tuluyang isinara ang pinto ng mansyon. Ngunit nagkakamali sila. Babalik siya mula sa impyerno, walang mukha, walang tinig, ngunit may nag-aapoy na poot. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina para iligtas ang kanyang anghel? Huwag niyo siyang ituring na prinsesa dyan. Anak lang siya ng isang basurang babae na nagtaksil sa asawa. Kung kailangang saktan para matuto ng disiplina, gawin nyo. Binabayaran ko kayo ng malaki para patinuin ang batang yan. Ang boses ni Luciana ay malamig, matalim, at walang bahid ng awa, na malinaw na umaalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono ng isang guro na nakatayo hindi kalayuan sa tarangkahan ng eskwelahan. Sa labas ng mataas na rehas na bakal, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan, nakatayo si Dalisay. Basang-basa ang kanyang lumang damit, nanginginig ang buong katawan sa tindi ng lamig. Ngunit mas pinapatay siya ng matinding yelo na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang nanginginig na mga palad, maingat niyang itinatago ang isang maliit na balot ng paboritong butter cookie ni Hiraya, ang tanging naihanda niya mula sa kanyang kakarampot na kinita sa paglalabada. Umaasang maiabot niya ito ng palihim sa kanyang pinakamamahal na anak. Natanaw niya ang bata mula sa malayo, ang kanyang Hiraya. Ang batang dati may mga matang kasing ningning ng mga bituin, ngayon ay nakayuko, naglalakad ng mabagal, at tila naging isang maliit na anino na lamang. Isang guro ang mabilis na lumapit upang hawakan ang braso ng bata upang igiya ito sa paglalakad. Sa isang iglap, umurong si Hiraya. Umurong ang bata na tila nakakita ng isang nakakatakot na halimaw at sa marahas na pag-atras na iyon, umangat ang manggas ng kanyang mahabang uniporme. Lumantad ang isang malaking pasa, kasing itim ng gabing walang buwan. Isang malinaw na bakas ng kalupitan sa murang balat ng isang inosenteng anghel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Dalisay. Ang hangin ay naging tila mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan sa bawat paghinga. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga kamay at paa. Tuluyang nakawala ang munting biskwit mula sa kanyang nangiinig na mga daliri. Nahulog ito at tahimik na nilamon ng maitim at maruming putik sa kanyang paanan. Hindi siya makasigaw. Walang luhang sapat upang hugasan ang bigat ng batong dumagan sa kanyang pagkatao. Paano nangyaring ang anak na iningatan niya na huwag madapuan kahit ng lamok ay sinasaktan na yon sa ilalim ng bubong ng lalaking minsang nang akong poprotekta sa kanila habang buhay? Ano ba ang kasalanan ng kanyang anak upang pagbayarin ng ganito kalupit? Gabi na nang bumalik siya sa kanyang inuupahang barong-barong sa isang madilim na eskinita. Patuloy pa rin ang pag-iyak ng langit. Bawat patak ng ulan na tumatama sa kinakalawang na yero ay tila nagpapaalala sa kanyang sariling kahinaan at kawalan ng kakayahan. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Isa lamang siyang itinakwil na asawa na pinaniwalaan ng lahat na isang maruming taksil. Isang nakakapasong liwanag mula sa unahan ang bumutas sa dilim ng eskinita. Ang marahas na ugong ng makina ng isang magarang itim na sasakyan ang rumagasa sa makitid at maputik na daan. Walang pag-aalinlangan, walang pagpreno. Hinagip nito ang isang matandang babaeng naglalakad ng tahimik sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay tumalsik at bumagsak sa maruming kanal, habang ang sasakyan ay mabilis na naglaho sa kabilang dulo ng daan, naiwan lamang ang masangsang na amoy ng usok. Tumakbo si Dalisay papalapit, parang piniga ang kanyang puso nang makilala ang pamilyar na mukha sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste. Si Manang Rosa, ang pipi at tapat na yaya ng pamilya Solis, ang tanging nag-aruga kay Hiraya matapos siyang palayasin ni Gedeon. Duguan ang matanda, labis na nahihirap ang huminga,
Ngunit sa halip na humingi ng tulong para sa sarili, pilit nitong iniaangat ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Dalisay. Sa gitna ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang sirang kagamitan. Isang kulay rosas na ipit sa buhok na may hugis paru-paro. Ang paboritong ipit ni Hiraya. Lumuhod si Dalisay sa gitna ng kalsada. Walang pakialam sa malamig na putik na yumayakap sa kanyang mga tuhod. Kinuha niya ang ipit at kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, pilit niyang hinugasan ang dumi na kumapit dito. Bawat patak ng kanyang luha ay may kasamang malalim na panata. Panata ng isang inang inalisa ng lahat ng karapatan sa mundong ito. Umiyak ang matandang pipi at gamit ang duguang kamay, sumenyas ito kay Dalisay sa pamamagitan ng natitira niyang lakas. Iligtas mo siya mula sa dikalayuan sa gitna ng anino ng isang lumang jeep na nakaparada sa pinakasulok ng eskinita. May isang taong tahimik na nagmamasid. Ang tanging makikita ay ang pulang baga ng isang sigarilyo na nagpapaliwanag sa mga magagaspang na daliri ng isang matandang lalaki. Hindi siya kumikilos, tila tahimik na sinusukat ang tatag at pot ng babaeng nakaluhod sa putikan. Inalalayan ni Dalisay si Manang Rosa patungo sa loob ng kanyang maliit at masikip na dampa. Pinunasan niya ang mga sugat ng matanda ng buong pag-iingat. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa isang napakalayong lugar. Tinitigan niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa. Isang masayang pamilya. Siya, si Gideon, at ang maliit na si Hiraya. Isang perpektong kasinungalingan na binuo ng lalaking nagtapon sa kanya sa basurahan. Kinuha ni Dalisay ang isang matalim na kutsilyo mula sa kanyang kusina. Walang pang-inginig sa kanyang mga kamay, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging matinding pasya na tila handang harapin ang anumang mangyari. Kailangan nang matapos ang dating ako, Manang. Mahinang bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Kinuha niya ang patalim at idiniin ang kumikislap na dulo nito sa lumang litrato kung saan nakangiti pa siya noon. Dahan-dahan niyang hiniwa ang larawan. Tila sinasadya niyang paghiwalayin ang nakaraan at ang bagong landas na kanyang tatahakin. Para magsimula ang buhay na hindi nila kailanman inasahan. Kukunin ko ang anak ko, kahit kapalit pa nito ang sarili kong kaluluwa. Ang malamig na talim ng kutsilyo ay nanatiling nakadiin sa lumang litrato. Ngunit ang atensyon ni Dalisay ay naagaw ng mabibigat na yabag mula sa labas ng kanyang dampa. Pumasok ang isang matandang lalaki, balot ng amoy ng matapang na tabako at hamob ng gabi. Siya ang lalaking nagmamasid kanina mula sa lumang jeep, si Kapitan Teban, ang magaspang ngunit may mabuting pusong pinuno ng kanilang barangay. Hindi mo maililigtas ang anak mo kung gagamitin mo ang sarili mong pangalan, Dalisay. Basag ng matanda sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Ibinaba nito ang isang lumang bag sa ibabaw ng hapag. Buhay ng tatay mo ang nag-ahon sa pamilya ko noon sa gutom. Utang na loob ko sa kanya ang lahat ng meron ako ngayon. Hayaan mong bayaran ko yon sa pamamagitan ng pagtulong sa'yo sa laban na ito. Binuksan ni Kapitan Teban ang bag na naglalaman ng mga pekeng papeles at maliliit na bote ng chemical. Walang pag-aalinlangang itinapati Dalisay ang patalim sa kanyang mahaba at tuwid na buhok. Sa bawat paghiwa ng talim, unti-unting nalaglag ang mga hibla ng kanyang nakaraan, naiwan ang isang magulo at maikling gupit na nagpabago sa hugis ng kanyang muka. Hinihingi ng kanilang plano ang isang sakripisyong susubok sa kanyang katatagan. Ipinaliwanag ni Teban ang hapdi na idudulot ng chemical upang lumikha ng isang makatotohanang peklat ng matinding paso sa kalahati ng kanyang muha. Ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata at tumango. Nang idampi ang likido sa kanyang balat, isang matinding alab ang kumagat sa kanyang laman. Kinagat niya ang isang lumang basahan upang pigilan ang anumang daing na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang pisikal na sakit na ito ay tila mga kagat lamang ng langgam kumpara sa sugat ng pagkakahiwalay niya kay Hiraya.
Pagmulat niya sa harap ng basag na salamin, wala na si Dalisay. Ang nakatingin sa kanya ay si Belen, isang biyudang pipi, pangit at handang maging alipin para sa pag-ibig sa anak. Makalipas ang 2 araw, nakatayo na si Belen sa harap ng naglalakihang pinto ng mansyon ng mga Solis. Dati, pumapasok siya rito bilang isang reyna, inaalalayan at ginagalang. Ngayon, pumasok siya sa pinto ng mga katulong, nakayuko at binabalot ng malalaking lumang damit. Tanggap siya kaagad bilang tagalinis sa silong ng bahay, dala ng pekeng rekomendasyon mula kay Kapitan Teban. Habang nililinis niya ang sahig ng malaking pasilyo, naramdaman niya ang pamilyar na pabango na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Pababa ng hagdan si Gideon, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay seryoso at walang bakas ng dating sigla. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang hawak ang basahan. Tumaan si Gideon sa kanyang harapan. Napatingin ito sandali sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay mabilis na napuno ng pandidiri nang makita ang sunog na bahagi ng kanyang mukha. Umiwas ng tingin ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Palabas na tila ba isang maruming insekto lamang ang kanyang nadaanan. Ang lalaking minsang humalik sa kanyang mga mata at nangakong kabisado ang bawat kurba ng kanyang mukha ay hindi man lang nakilala ang kaluluwa ng babaeng lubos na nagmahal sa kanya. Hindi nagtagal ay bumaba naman si Luciana, suot ang isang eleganteng pulang damit na mas lalong nagpapatingkad sa kanyang kasamaan. Nilapitan nito si Belen at maingat na pinagmasdan ang nakapaning ilabot na peklat. Imbes na maawa, isang palihim na ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa labi ng bagong senyora. Perfecto! Bulong nito sa sarili bago bumaling sa mayordoma. Gusto ko ang isang ito, pipi at pangit. Walang maniniwala sa anumang sasabihin niya at hindi niya kayang akitan ng asawa ko. Siguruhin mong siya ang gagawa ng pinakamaruruming trabaho dito sa bahay. Tumango lamang si Belen. Ang mga mata ay nakayuko, ngunit ang isip ay nagmamasid sa bawat galaw ng ahas na nasa kanyang harapan. Nang utusan siyang maglinis sa ikalawang palapag kung nasaan ang mga kwarto, dumaan siya sa isang pamilyar na pasilyo. Tumigil siya sa tapat ng isang pader na ngayon ay nababalot na ng mamahaling wallpaper na may disenyong mga gintong dahon. Dahan-dahang iniangat ni Dalisay ang kanyang magaspang na kamay at pinadaanan ng kanyang mga daliri ang makinis na pader. Sa ilalim ng mamahaling papel na iyon, alam niyang nakatago ang mga guhit ng lapis na ginawa niya at ni Gideon noon upang sukatin ang paglaki ni Hiraya buwan-buwan. Isang tahimik na luha ang tumakas sa kanyang mata. Pinipilit na bawiin ang mga alaala ng isang masayang pamilya na pilit ibinabaon ng kasalukuyan. Habang siya ay nagpupunas ng alikabok sa kalapit na kwarto, nakita niya mula sa siwang ng pinto si Luciana na nagmamadaling pumasok sa silid nito. Maingat na inusog ng babae ang isang malaking painting sa dingding na naglantad sa isang nakatagong kahadeyero. Binuksan ito ni Luciana at mula sa loob, inilabas nito ang isang maliit na buteng gawa sa salamin. Mabilis nitong itinago ang bote sa kanyang bulsa, lumingalinga at mabilis na lumabas ng kwarto. Ano ang tinatago ng babaeng ito na tila kailangan pang ilihim ng ganoon katindi? Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, bumaba si Belen sa kanyang madilim at malamig na silid sa ilalim ng hagdan. Bago pa man niya maisara ang kanyang mga mata upang ipahinga ang nananakit na katawan, isang tunog ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Mula sa pinakamataas na palapag, umalingaw-ngaw ang isang pilit na sinupil na pag-iyak. Isang iyak ng batang pilit na tinatakpan ang bibig, ngunit hindi mapigilan ang pagtagas ng matinding takot at sakit. Ang tinig ng kanyang anak. Isang mahabang iyak na tila humihiwa sa mismong kaluluwa ng gabing tahimik. Ang bigat ng pilak na bandehang dala ni Belen ay walang binatbat sa bigat ng kanyang dibdib habang paakyat siya sa ikalawang palapag ng mansyon. Umaga pa lamang, ngunit ang hangin sa loob ng malaking bahay
ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Nang makalapit siya sa nakawangwang na pinto ng silid ni Hiraya, isang eksenang dumurog sa kanyang buong pagkatao ang bumulaga sa kanyang mga mata. Walang awang nakasabunot ang mga daliri ni Luciana sa buhok ng maliit na bata. Hindi ito marahas na paghampas, kundi isang madiin at tahimik na pananakit na mas nakapangingilabot. Ang boses ni Luciana ay parang ahas na bumubulong ng kamandag. Ginagawa ko to dahil mahal kita, Hiraya. Kailangan mong maging perpekto. Gusto mo bang itapon ka rin ng daddy mo katulad ng ginawa niya sa walang kwentang nanay mo? Basura ang nanay mo, kaya huwag kang tumulad sa kanya. Intindi? Kinagat ni Dalisay ang kanya ibabang labi nang napakadiin hanggang sa malasahan niya ang mainit at mapaklang dugo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at nais niyang ibato ang tray upang sakalin ang demonyitang sumisira sa isip ng kanyang anak. Ngunit alam niyang ang isang maling galaw ay wawasak sa kanyang pagkakataong iligtas si Hiraya. Yumuko siya, itinago ang kanyang mukhang may peklat at tahimik na pumasok upang simulan ang paglilinis. Nagkukunwaring walang naririnig at walang nararamdaman. Binitawan ni Luciana ang bata. Nanginginig ang buong katawan ni Hiraya. Dahan-dahan nitong inabot ang kamay ng kanyang madrasta at idinampi sa kanyang noo upang magmano. Pag-angat ng mukha ng bata, nakita ni Dalisay ang mga mata ng kanyang anak. Mga matang dati kumikinang tuwing umaga, ngayon ay tila dalawang malalalim at madidilim na balon na walang bakas ng buhay. Saktong dumaan sa pasilyo si Gideon, bihis na bihis at tila laging may bitbit na mabigat na problema sa balikat. Sa isang kurap ng mata, nagbago ang anyo ni Luciana. Ang mukha nitong parang mangkukulam kanina ay napalitan ng isang matamis at nag-aalalang ngiti. Lumapit ito at malambing na niyakap ang bata. Oh, gising na paborito kong mag-ama. Ang aga naming nag-bonding ng baby natin, Hon. Walang init sa mga mata ni Gideon. Sumulyap lamang siya sa mag-ina at malamig na hinaplos ang ulo ni Hiraya na tila ba isang pusa lamang ang kanyang dinadaanan. I have a lot of work. Huwag niyo muna akong istorbohin. Matigas na utos ng lalaki bago tuluyang naglakad patungo sa kanyang opisina. Sinundan ito ng tingin ni Dalisay. Ang lalaking dati handang maging kabayo-kabayohan, mapatawa lamang ang anak ay naging isang malamig na estranggero. Nang lumabas si Luciana upang sundan ang asawa, naiwan si Belen sa loob ng kwarto upang ayusin ang higaan. Nakaupo lamang si Hiraya sa isang sulok, nakatitig sa blangkong pader. Dinurog ng eksenang ito ang puso ni Dalisay. Pasikreto niyang dinukot mula sa bulsa ng kanyang lumang palda ang isang maliit na candy. Isang matamis na kending gatas na paboritong-paborito ni Hiraya noong sila pa ang magkasama. Habang pinapagpag ang mga unan, mabilis at maingat niyang isiningit ang candy sa ilalim nito. Nagnakaw siya ng isang saglit na sulyap sa kanyang anak. Nagpapadala ng isang tahimik na yakap mula sa isang inang hindi magagawang bosesan ang kanyang pagmamahal. Pagsapit ng hapon, habang nagwawali si Belen sa malaking bulwagan, bumukas ang mabibigat na pinto ng mansyon. Pumasok si Senyor Mateo, ang kilalang punong guro ng eskwelahan, na may bitbit na isang makapal at itim na leather na maleta. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay sinabayan ng isang makahulugan at malisyosong ngiti na ibinato niya kay Luciana na naghihintay sa hagdan. Isang lihim na kasunduan ang tila nagpalitan sa pagitan ng dalawang demonyo. Nang lumalim ang gabi at bumalot ang nakakapasong lamig sa buong bahay, ipinatawag ni Luciana ang piping katulong sa kusina. Ang mga mata ng senyora ay matalim at walang awa, nakatitig sa isang magandang tasang porselana na may umuusok na tsaa. Sa tabi nito ay isang maliit na bagay na nagpatayo sa mga balahibo ni Dalisay. Inilapit ni Luciana ang kanyang mukha kay Belen. Ang boses nito ay isang mahinang banta. Dalhin mo to sa opisina ni Sir Gideon. At bago mo ibigay sa kanya, ihalo mo ang pulbos na nasa maliit na asul na bote.
Itinuro ng senyora ang babasaging lalagyan. Siguruhin mong walang matitira. Naiintindihan mo, Pipi? Tumango si Belen habang nanginginig ang mga daliring inabot ang tray. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina, kumislap ng tila mga pinong brilyante ng kamatayan ang pulbos mula sa maliit na asul na bote. Nanginginig ang mga magagaspang na daliri ni Dalisay habang nakatitig sa umuusok na tsaa at sa maliit na asul na bote. Sa bawat pagpatak ng segundo, tila nakikipaglaban ang mga anghel at demonyo sa kanyang isipan. Ang lalaking iinom ito ay ang lalaking nagwasak sa kanyang buhay, ang lalaking naglayo sa kanyang kaisa-isang anak. Kung hahayaan niya itong mamatay, matatapos ang kapangyarihan ni Gideon. Ngunit alam ng kanyang kaluluwa na hindi siya isang mamamatay tao. At higit sa lahat, kailangan pa rin ni Hiraya ng isang ama. Nang may buong pag-iingat, isinawsaw niya ang kanyang kuko sa pulbos. Pasikretong nagtago ng kaunting kurot nito sa loob ng isang nakatuping kapirasong papel at mabilis na isinuksok sa pinakailalim ng bulsa ng kanyang lumang palda bago ibinuhos ang natitirang lason sa mainit na inumin. Mabigat ang mga hakbang niya patungo sa opisina ni Gideon. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling alak na nahaluan ng matinding pagod. Nakasubsob si Gideon sa kanyang malapad na mesa. Hawak ng mahigpit ang kanyang sentido, tila pinapasan ang buong mundo. Inilapag ni Belen ang pilak na bandeha ng walang ingay. Umangat ang paningin ni Gideon at agad na gumuhit ang matinding pandidiri sa kanyang mga mata nang makita ang peklat sa mukha ng pipeng katulong. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na. Nakakasira ng araw ang pagmumukha mo. Alis. Matigas at walang pusong utos ng lalaki. Tinanggap ni Dalisay ang masasakit na salita na parang mga patalim na ibinaon sa kanyang dibdib. Yumuko siya, umaatras palayo, ngunit hindi niya inalis ang kanyang paningin. Pinanood niyang buhatin ni Gideon ang porselanang tasa. Pinanood niyang inumin ng lalaking minsang nangakong magmamahal sa kanya habang buhay ang mainit na tiyaan na may halong kamatayan. Gustong sumigaw ng kanyang puso, nais niyang hablutin ang tasa at isaboy ito sa sahig. Ngunit nanatili siyang nakakulong sa katawan ng isang piping alipin. Bago siya tuluyang lumabas, napadaan ang kanyang paningin sa basurahan sa gilid ng mesa. May mga napunit na piraso ng isang makapal na papel. Nang pasikreto niyang ayusin ang pagkakalat nito, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang kanilang lumang litrato ng kasal. Punit-punit at sinira ng may matinding galit. Ngunit ang isang kapiraso kung saan makikita ang nakanghiting mukha ni Dalisay ay lukot at kupas na. Tila ba paulit-ulit itong hinaplos ng isang malaking hinlalaki ng napakaraming beses bago tuluyang itinapon. Isang pambihirang kirot ang dumaan sa kanyang isip. Bakit nito hinahaplos ang kanyang mukha kung ganito na lamang ang galit nito sa kanya? Pagsapit ng madaling araw, nang balutin ng malalim na tulog ang buong mansyon, gumapang palabas ng silong si Dalisay. Sinalubong siya ng napakalamig na ihip ng hangin sa madilim na bakuran. Mula sa isang maliit na bitak sa mataas na konkretong pader, iniabot niya ang nakatuping papel na naglalaman ng asul na pulbos sa isang aninong naghihintay sa labas. Ang tauhan ni Kapitan Teban. Kinaumagahan, habang naglalaban ng mga kumot, tahimik na nag-vibrate ang isang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng mga sabon. Isang mensahe mula kay Kapitan Teban. Lason sa puso, unti-unting hihina ang pintig hanggang sa tuluyang bumigay. Hindi agad nakikita sa simpleng autopsya. Nangilabot si Dalisay. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Nakatira siya sa iisang bubong kasama ng mga halimaw na walang sinasamba, kundi pera at kapangyarihan. Habang nililinis niya ang kwarto ni na Luciana, ilang oras ang makalipas,
umilaw ang mamahaling telepono ng senyora na naiwan sa ibabaw ng kama. Isang missed call mula sa 2:00 ng madaling araw. Ang pangalan ng tumawag ay nakarehistro lamang bilang kayamanan. Bago pa man makapag-isip si Dalisay kung sino ang taong iyon, narinig niya ang papalapit na matatalim na yabag ng matataas na takong ni Luciana mula sa pasilyo. Mabilis na nagtago si Dalisay sa likod ng makapal na kurtina ng balkonahe, pinipigilan ang sariling paghinga. Pumasok si Luciana, halatang may kausap sa telepono. Ang boses nito ay puno ng katusuhan at nagmamadaling kasakiman. Dagdagan mo ang dos, Mateo. Hindi na ako makapaghintay. Napakatagal bago tumalab ng huling binigay mo. Kailangang bumagsak na ang katawan ng tangang asawa ko bago ang grand anniversary natin sa susunod na buwan. Gusto kong ako ang nag-iisang tatayo sa entablado upang tanggapin ang buong kumpanya. Sa likod ng makapal na tela, napapikit si Dalisay. Sa labas ng kwarto, ang tanging maririnig ay ang walang humpay at mabigat na pag-usad ng mahabang kamay ng malaking antigong orasan sa pasilyo. Malamig na binibilang ang mga natitirang sandali ng isang taong malapit ng mamatay. Ang mga salita ni Luciana ay tila mga linta na sumipsip sa huling bakas ng katatagan ni Dalisay. Habang nakakubli sa likod ng makapal na kurtina, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Nang tuluyang lumabas ang senyora, mabilis na lumabas si Dalisay mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay nanghing-inig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na pagnanais na lumaban. Dumating ang araw ng fiesta sa kanilang bayan, isang pagkakataon na ginamit ni Kapitan Teban upang magpadala ng tulong. Isang malaking basket ng mga sariwang prutas at gulay ang inihatid sa mansyon at sa pinakailalim nito, nakatago ang mga maliliit na gamit na magiging mata at tainga ni Dalisay sa loob ng impyernong ito. Ang mga kamera na kasing liit ng buto ng pakwan na maingat niyang itatago sa mga sulok na hindi kailanman papansinin ng mga halimaw. Nang sumapit ang hapon at umalis ang mag-asawa para sa isang pagtitipon, sinimula ni Dalisay ang kanyang misyon. Maingat siyang pumasok sa kwarto ni Hiraya. Nakita niya ang isang lumang gasyapo na gobong na laging yakap-yakap ng kanyang anak sa pagtulog. Sa pamamagitan ng isang maliit na hiwa sa likod ng tainga ng laruan, isinuksok niya ang isang kamera. Isinunod niya ang pagkakabit sa engrandeng chandelier sa sala at sa madilim na sulok ng opisina ni Gideon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pangunahing pinto ng mansyon. Nagmamadaling bumalik sina Luciana at Mateo. Ang tunog ng matatalim na takong ni Luciana na humahampas sa makintab na marmol ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Walang oras para makatakas. Sa desperasyon, mabilis na sumisid si Dalisay sa loob ng malaki at madilim na kabinet sa loob ng kwarto. Ang mga damit ni Luciana na amoy mamahaling pabango ang naging tanging proteksyon niya. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng kabinet, nasaksihan ni Dalisay ang isang eksenang mas masahol pa sa kamatayan. Pumasok sina Luciana at Mateo na magkayakap. Ang kanilang mga tawa ay puno ng kalaswaan at kasakiman. Hindi nila alintana ang kabanalan ng tahanang iyon habang nagpapalitan ng mga halik na puno ng pangtataksil. Huwag kang mag-alala, Mateo. Bulong ni Luciana habang hinahaplos ang mukha ng gabi. Kapag wala na si Gideon, ang perang nakuha natin sa mga donasyon para sa eskwelahan ang magiging tiket natin patungong ibang bansa. Isang malaking mansyon sa Spain, malayo sa piping katulong na yon at sa batang yon na nakakairita ang mukha. Tumawa si Mateo, isang tunog na parang pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. Paano ang tungkol sa bagong testamento na ginawa ni Gideon? Nabalitaan ko na balak niyang baguhin ang hati ng mana bago ang anibersaryo. Napatigil si Luciana. Ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng galit. Kaya nga, kailangan nating tapusin ang lahat sa gabing iyon. Walang testamento ang makakapigil sa akin. Sa loob ng madilim na kabinet,
Niyakap ni Dalisay ang kanyang sarili ng napakahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling balat upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi o galit. Ang bawat salita ng mga ito ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Nang sa wakas ay lumabas ang dalawa, lumabas si Dalisay mula sa cabinet na tila isang bangkay na muling nabuhay. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang paa. Yumuko siya at pinulot ito. Isang kulay gintong butones na may tatak ng pamilya Solis. Nahulog ito mula sa kanyang sariling suot na uniporme nang magmadali siyang magtago. Kinaumagahan, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga bintana, narinig ni Dalisay ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Si Luciana, hawak-hawak ang gintong butones na nakuha sa sahig ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang tinititigan ang bawat isa sa mga katulong na nakapila sa kanyang harap. "Sino sa inyo ang pumasok sa kwarto ko kagabi?" Rinit nito. Ang boses ay punong-puno ng panganib. Dahan-dahang lumapit ang senyora kay Belen. Ang butones ay itinapat sa mukha nitong may peklat, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga matang walang tinig. Ang matatalim na tingin ni Luciana ay tila mga karayom na ibinabaon sa mukha ni Belen. Hawak ng senyora ang gintong butones, pilit na inihahambing ito sa uniforme ng bawat katulong na nakapila. Ang tibok ng puso ni Dalisay ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit nanatili siyang nakayuko, ang mga mata ay nakatuon sa sahig habang pilit na pinatitigas ang kanyang ekspresyon. "Bakit parang nanginginig ka, Belen?" Bulong ni Luciana. Ang boses ay puno ng kamandag habang inilalapit ang mukha sa peklat ni Dalisay. Isang segundong katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Tila ba ang mismong hangin ay natatakot na gumalaw? Ngunit bago pa man makasagot ang mayordoma para kay Belen, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Kasunod, ang isang matining na tili ng bata. Nakalimutan ni Luciana ang tungkol sa butones at mabilis na tumakbo paakyat. Kasunod si Belen na halos hindi na humihinga sa kaba. Sa loob ng kwarto, nakita nilang nakahandusay sa sahig si Hiraya, namumutla at nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bata ay dumanas ng matinding panic attack dahil sa serya ng pananakit at pagkulong na ginagawa sa kanya. "Tumigil ka sa pag-iinarte, Hiraya!" sigaw ni Luciana. Akmang itataas ang kanyang kamay upang saktan ang bata. "Pinapahiya mo ako sa daddy mo! Tumayo ka riyan!" Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na humarang si Belen sa harap ng bata. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Hiraya, habang ang kanyang isang kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa kay Luciana. Umungol siya, isang paos at masakit na tunog mula sa kanyang lalamunan. Habang itinuturo ang pintuan, senyas na hayaan na muna siyang mag-isa kasama ang bata. "Nakakasuka ka!" wika ni Luciana habang ibinababa ang kamay. "Sige, amuin mo ang batang yan. Ayoko ng maingay sa bahay na to. Siguruhin mong tatahimik siya bago bumalik ang daddy niya. Kundi kayong dalawa ang itatapon ko sa kalsada." Marahas na isinara ni Luciana ang pinto. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng malamig na katahimikan. Dito na bumigay ang huling pader sa puso ni Dalisay. Sa ilalim ng dilim ng kwarto, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Hiraya. Hindi siya nagsalita, ngunit sinimula niyang tapikin ang likod ng bata sa isang pamilyar na ritmo. Isang banayad at paulit-ulit na galaw na parang tinitibok ng isang puso. Sinimula niyang ihuni ang isang himig ng walang boses. Anghele na tanging sila lamang ang nakakaalam. "Mama," mahinang bulong ni Hiraya sa gitna ng kanyang pagkahilo. Ang bata ay pilit na idinidilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa mukha ni Belen na puno ng peklat. "Amoy,
Amoy bulaklak ka, katulad ni Mama Dalisay. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyo na humiwa sa kaluluwa ni Dalisay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing, "Ako ito anak, ang iyong ina." Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Inilapit niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Hinahayaan ang init ng kanyang balat na maging gamot sa giniginaw na puso ni Hiraya. Sa sandaling iyon, ang peklat, ang kasinungalingan, at ang takot ay naglaho. Mayroon lamang isang ina at isang anak sa gitna ng isang malupit na mundo. Habang unti-unting kumakalma ang paghinga ni Hiraya, isang anino ang gumalaw sa may pintuan. Nakatayo roon si Gideon, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanyang anak, kundi sa piping katulong na nakayakap dito. May isang kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mukha. Isang pagkalito, isang hapdi na tila ba may isang matagal ng alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Gideon. Ang boses ay hindi na kasing talim ng dati, kundi puno ng pagod. Hindi sumagot si Belen. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Hiraya at idinampi ito sa kanyang no upang magmano. Bago niya kinuha ang maliit na kamay ng bata at inilapit ito patungo sa direksyon ni Gideon. Ngunit bago pa man makalapit ang ama, umurong si Hiraya at mas lalong isiniksik ang sarili sa piling ng katulong. Isang matinding pait ang gumuhit sa mukha ni Gideon. Humakbang siya paatras, tila ba napapaso sa katotohanang mas panatag ang kanyang anak sa bisig ng isang estrangjero kaysa sa sarili niyang mga kamay. Lumabas siya ng kwarto nang hindi man lang lumingon, ngunit sa pagmamadali niya, naiwan niya sa sahig ang isang asul na folder. Nang masigurong tulog na ang bata, maingat na kinuha ni Dalisay ang folder. Sa loob nito ay isang dokumento na may pamagat na last will and testament. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Binabago ni Gideon ang lahat. Ang lahat ng yaman ay mapupunta sa isang trust fund para kay Hiraya. At ang tanging tagapang-alaga na itinalaga niya ay hindi si Luciana, kundi isang pangalan na hindi inaasahan ni Dalisay. Isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig, isang taong akala niya ay kinalimutan na siya habang buhay. Ang mga kamay ni Dalisay ay nanginginig habang binabasa ang pangalang nakasulat sa dokumento. Hindi si Luciana ang itinalagang tagapangalaga ni Hiraya, kundi si Manang Rosa. Ang katapatan ng matanda sa pamilya ay higit na pinahalagahan ni Gideon kaysa sa matatamis na salita ng kanyang bagong asawa. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Dalisay ay mas lalong tumindi. Alam niyang oras na malaman ito ni Luciana, lalong malalagay sa panganib ang buhay ni Gideon. Mabilis na lumipas ang mga araw na tila isang karerang patungo sa bangin. Ang katawan ni Gideon ay unti-unti nang bumibigay. Sa bawat pag-akyat ni Belen sa opisina nito, nakikita niya ang unti-unting pagpitas ng buhay sa lalaki. Ang kanyang pag-ubo ay may kasama ng bakas ng dugo na pilit nitong itinatago sa kanyang panyo. Sa kabilang banda, si Luciana ay parang isang reynang naghahanda para sa kanyang koronasyon. Ang mansyon ay napuno ng mga mamahaling palamuti para sa nalalapit na grand anniversary ng kumpanya. Ngunit para kay Dalisay, ang bawat sabit ng kurtina at bawat ayos ng bulaklak ay tila paghahanda para sa isang burol. Isang gabi, habang naglilinis ng mga kagamitan sa kusina, nakita ni Dalisay ang pagkakataong makuha ang mga memory card mula sa mga nakatagong kamera. Maingat siyang gumalaw sa kadiliman. Bawat hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang malakas na tunog sa kanyang pandinig. Matagumpay niyang nakuha ang mga ebidensya, ang mga video ng pagtataksil ni Luciana at Mateo, ang pagmamalupit sa kanyang anak, at ang unti-unting paglalagay ng lason sa tsaan ni Gideon. Mabilis siyang nagtungo sa bakod upang iabot ang mga card sa tauhan ni Kapitan Teban. Ito na ang lahat. Ang tanging sigaw ng kanyang isip, ngunit sa kanyang pagbalik sa loob ng bahay, isang malamig na presensya ang nagpatigil sa kanyang paghinga.
Nakatayo sa gitna ng pasilyo si Luciana. Hawak ang gasyapon na gobong ni Hiraya na kinuha mula sa kwarto ng bata. Bakit parang masyadong mabigat ang isang laruan, Belen? Ang boses ni Luciana ay puno ng pagdududa. Walang sabi-sabing pinunit ng senyora ang likod ng laruan. At doon ay nahulog ang maliit na kamera na nakatago sa loob. Ang mukha ni Luciana ay naging isang larawan ng demonyo. Sino ka ba talaga? Rinit nito habang mabilis na lumalapit kay Belen. Hindi na nakapaghintay ang senyora ng sagot. Sa gitna ng kanyang galit, kinalagkad niya si Belen patungo sa silong. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga kilos mo? Akala mo ba matatalo mo ako sa loob ng sarili kong pamamahay? Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dalisay si Hiraya na nakasilip sa hagdan, umiiyak at nangangatal sa takot. Sumigaw ni Dalisay. Nais niyang sabihin sa bata na tumakbo at humingi ng tulong. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Luciana ang nagpabagsak sa kanya sa madilim na bodega sa ilalim ng hagdan. Ang tunog ng paglock ng pinto ay umalingaw-ngaw, isang malamig na hatol na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Diyan ka muna hanggang sa matapos ang anibersaryo bukas, bulong ni Luciana mula sa labas. Pagkatapos nito, wala nang makakaalala sa inyo ng batang yan. Sa loob ng madilim na bodega, sa gitna ng amoy ng alikabok at luma, hindi sumuko si Dalisay. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang munting bagay na iniwan ni Kapitan Teban. Isang matulis na kagamit ang bakal para sa pag-aayos ng pinto. Sa kabilang dulo ng mansyon, ang tunog ng papalapit na sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang huling atake sa puso ang muling tumama kay Gideon habang si Luciana ay nakatayo lamang sa tabi ng kama, nanonood at naghihintay na malagutan ng hininga ang kanyang asawa. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng madilim na silid habang si Dalisay ay patuloy na nagpupumilit na buksan ang kandado. Ang kanyang mga kuko ay dumudugo na sa tinde ng pagpupursige. Ang bawat sandali sa loob ng madilim na bodega ay tila isang habang buhay na pagdurusa. Naririnig ni Dalisay mula sa labas ang mabilis na yabag ng mga paa ng mga paramedic at ang nagmamadaling tunog ng mga gulong ng stretcher na inilalabas si Gideon mula sa mansyon. Sa bawat pagpihit niya sa matulis na bakal sa loob ng kandado, nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga daliri na nababalatan na. Ngunit ang larawan ni Hiraya na umiiyak sa hagdan ang nagsilbing lakas niya. Isang mahinang tunog ng pag-click ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Bumukas ang pinto. Sa labas, madilim na ang buong mansyon. Ang lahat ay abala sa pagtungo sa ospital o sa paghahanda para sa engrandeng pagdiriwang bukas. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Manang Rosa. Ang matanda ay nanginginig, ngunit may bitbit na isang maliit na bag. Hindi sila nagpalitan ng salita. Sa halip ay mabilis na ginabayan ng matanda si Dalisay patungo sa isang sikretong lagusan sa likod ng kusina. Nang makalabas sa bakuran, sinalubong sila ni Kapitan Teban. Ang kanyang muka ay seryoso habang hinihitit ang kanyang tabako. Narito na ang lahat ng kailangan mo, Dalisay. Wika ng matanda habang iniabot ang isang maliit na gamit na naglalaman ng mga na-convert na video files. Nakuha na ng aking mga tauhan ang mga ebidensya mula sa mga kamera bago pa man ito tuluyang masira ni Luciana. Ang kailangan mo na lamang gawin ay ang manindigan sa gitna ng kanilang kagaraan. Sa loob na isang maliit na silid sa bahay ni Kapitan Teban, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Dalisay. Maingat niyang tinanggal ang peking peklat na naging proteksyon niya sa loob ng maraming linggo. Ginamit niya ang mga pampaganda upang itago ang pagod sa kanyang mga mata at isinuot ang isang eleganteng asul na damit na tila kulay ng karagatan bago ang bagyo. Sa bawat pag-aayos niya sa kanyang sarili, unt-unting bumabalik ang tunay na Dalisay. Hindi ang biktima, kundi ang babaeng handang bawiin ang kanyang dangal. Samantala, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital,
nakahiga si Gideon na napapalibutan ng mga makina. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mahina. Sa tabi niya, nakaupo si Luciana, ngunit walang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Sa halip, abala siya sa pagpirma ng mga dokumento at pakikipag-usap sa telepono. Siguraduhin mong handa na ang lahat para bukas, Mateo? Bulong ni Luciana. Ang boses ay puno ng kasabikan. Gusto ko ang pinakamagarang pagdiriwang. Bukas, sa harap ng lahat ng mga mamamahayag at ng buong lupon ng mga direktor, opisyal nang mawawala sa landas natin si Gideon. Ang kailangan ko na lamang ay ang kanyang huling hininga. Hindi niya napansin na ang mga daliri ni Gideon ay bahagyang gumalaw sa ibabaw ng puting kumot. Ang lalaki ay gising, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng itinuring niyang asawa. Ang bawat katotohanan ay tila isang saksak sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa epekto ng lason. Sumapit ang umaga ng grand anniversary. Ang malaking hall ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga bulaklak, nagniningning ng mga chandelier, at ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan. Nakatayo si Luciana sa gitna ng entablado. Suot ang isang itim na damit na tila ba nadluluksa na siya ng maaga, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pilit na kalungkutan. Sa likod ng malaking telon, nakatayo si Dalisay kasama si Manang Rosa. Hawak ng matanda ang kanyang kamay, isang tahimik na pagpapatibay ng loob. Bago sila lumabas, binuksan ni Dalisay ang Fong Tu Kumem na ibinigay ni Kapitan Teban. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalaman nito. Hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ni Hiraya. Ito ay isang sulat mula sa kanyang sariling ama bago ito mamatay, na nagpapatunay na ang lahat ng paratang laban sa kanya noon ay isang malaking kasinungalingan na binuo ni Luciana at ng kanyang mga kasabwat. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong hall habang sinisimula ni Luciana ang kanyang talumpate. Ang kanyang boses ay nanghinginig sa pilit na emosyon. Ang aking asawa, si Gideon, ay hindi makakasama sa atin ngayon dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kanyang pangalan, handa kong tanggapin ang responsibilidad na pamunuan ang kumpanyang ito patungo sa bagong yugto. Ngunit sa sandaling itataas na ni Luciana ang kanyang baso para sa isang toast, ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumitaw, kundi isang madilim at malabong video na unti-unting nagiging malinaw. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Lahat ng mata, mula sa pinakamayayamang negosyante hanggang sa mga miyembro ng media, ay nakapako sa malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng tagumpay ng kumpanya. Ngunit ang bumulaga sa kanila ay ang madilim na katotohanang matagal nang nakatago sa loob ng mga pader ng mansyong Solis. Umalingaw-ngaw sa mga speaker ang natatalim na salita ni Luciana habang dinuduro ang maliit na si Hiraya sa loob ng kwarto nito. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay tila humampas din sa mukha ng bawat taong nakikinig. Kasunod nito ay ang mga eksenang hindi mapagkakaila, ang paglalambingan ni Luciana at Mateo sa loob ng opisina ni Gideon habang pinagtatawanan nila ang lalaking unti-unti nilang pinapatay. "Patayin niyo ang screen! Na yun din!" Ang sigaw ni Luciana, ang kanyang boses ay tila isang nasirang plaka na punong-puno ng desperasyon at takot. Sinubukan niyang habulin ang mga tauhan sa technical booth, ngunit hinarang siya ng isang hanay ng mga lalaking may magagaspang na kamay at seryosong mukha, ang mga tauhan ni Kapitan Teban. Sa gitna ng kaguluhan, ang dambuhalang pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng marahas na pagtama ng kahoy sa pader ay naging hudyat ng isang bagong simula. Naglakad papasok ang isang babae. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa makinis na marmol ay tila isang ritmong nagpapahayag ng katarungan. Ang kanyang asul na gown ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier at ang kanyang mukha,
Ang mukhang akala ng lahat ay matagal nang kinalimutan ng panahon, ay muling nagpakita sa liwanag. Tumigil ang paghinga ni Luciana. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan habang tinititigan ang babaeng papalapit sa entablado. Dalisay? Mahinang bulong nito, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding pagkagulat at hindi paniniwala. Tapos na ang palabas mo, Luciana. Ang boses ni Dalisay ay malinaw, matatag, at puno ng awtoridad na tila ba nang galing sa kailaliman ng isang nagnanggalit na karagatan. Huminto siya sa paanan ng entablado, nakatingala sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Hindi ba't siya ang asawang ng taksil? Buhay siya? Ang bawat bulong ay tila mga pako na ibinabaon sa danggal ni Luciana. Ngunit bago pa man makapagsalita ang senyora, isang maliit na tinig ang bumasag sa lahat ng pag-aalinlangan. Mama! Mama Dalisay! Ang sigaw ni Hiraya. Ang bata ay kumawala mula sa hawak ng gwardyang nakabantay sa kanya at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang tunay na ina. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Dalisay ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisingi. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang inang nagwagi. Pilit na nagpakateatral si Luciana. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isang peke ang video na yan. Edited. Ginamit ang AI para sirain ako. Gideon, nasaan ka? Sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling ang babaeng ito. Lumingalinga siya sa paligid. Umasang may isang taong kakampi sa kanya. Ngunit tanghing pandidiri at galit ang nakikita niya sa mga mata ng mga tao. Muling nag-ibang eksena sa malaking screen. Ang kamera, na nakatago sa isang anggulong, hindi napansin ni Luciana, ay nagpakita ng isang malinaw na kuha sa kusina ng mansyon. Kitang-kita ang pagbubukas ni Luciana ng isang maliit na asul na bote at ang maingat na pagbuhos ng pulbos sa tsaan ni Gideon. Ang boses ni Luciana ay malinaw na narinig. Ubusin mo yan, Gideon. Yan ang magpapalaya sa akin mula sa nakakasakal na pagsasama nating ito. Isang sama-samang pagsinghap ng hangin ang nagmula sa mga panauhin. Ang katotohanan ng pagtatangkang pagpatay ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng pagtitipon. Namutla si Luciana, ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa gitna ng entablado. Mula sa likuran ng entablado, lumitaw si Mateo, sinusubukang tumakas sa gitna ng dilim. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Isang pangkat ng mga pulis, kasama si Kapitan Teban, ang naghihintay na sa lahat ng lagusan ng hotel. Tinitigan ni Dalisay si Luciana, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Inilapag niya si Hiraya at humakbang paakyat ng entablado. Bawat segundo ng kanyang paglapit ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Luciana. Nang makatayo na siya sa harap ng kanyang kaaway, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Isang matinding tensyon ang bumalot sa ere nang biglang bumukas ang mga elevator sa gilid ng ballroom. Inilabas mula roon ang isang hospital bed na itinutulak ng mga nurse. Nakahiga roon si Gideon, maputla at may mga tubo pa sa katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising at nakatitig ng diretsyo sa babaeng nakaluhod sa entablado. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas. Itinuturo ang kanyang asawa. Ang kanyang tinig, bagaman mahina, ay dinala ng mikroponong hawak ni Kapitan Teban. Luciana, tapos na ang lahat. Kasabay ng mga salitang yon, ang mga ilaw sa buong hall ay biglang nag-flicker at muling bumalik sa normal. Na tila ba ang mismong gusali ay nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ang bawat bulong sa loob ng malaking hall ay tila mga huni ng mga bubuyog na dumarapos sa nabubulok na bangkay ng danggal ni Luciana.
Habang nakaluhod ang senyora sa gitna ng entablado, ang nanginginig niyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng podium. Tila ba ito ang huling piraso ng kahoy na magliligtas sa kanya sa gitna ng malupit na baha? Kasinungalingan lahat ng ito! Gideon, makinig ka sa akin. Pinagplanuhan nila ito. Ginamit nila ang mukha ko sa video na yan para sirain tayo. Ang huling hirit ni Luciana, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na gumagapang patungo sa kinalalagyan ng hospital bed ng asawa. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pinrotektahan kita. Pinrotektahan ko ang kumpanya mo habang wala kang malay. Tumingin si Gideon sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay malalim at puno ng matinding poot na nahaluan ng pait. Pinrotektahan? Ang lason basa't sa ako ang tawag mo sa proteksyon, Luciana? Mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hatol mula sa langit. Narinig ko ang lahat sa ospital. Akala mo ba ay tuluyan mo nang napatay ang pandinig ko? Unti-unting lumapit si Dalisay sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Isang larawan ng babaeng muling binawi ang kanyang trono mula sa putikan. Nang makatayo siya sa harap ni Luciana, tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lahat ng mga nakasaksi. Biglang sumabog ang galit ni Luciana. Tumayo siya at akmang susunggaban si Dalisay. Ikaw, basura ka lang! Wala kang karapatang bumalik dito. Akin ang lahat ng ito. Akin si Gideon at akin ang kumpanyang ito. Sa isang iglap, bago pa man madapuan ng maruming kamay ni Luciana ang kanyang balat, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Ang tunog ng palad na humampas ng madiin sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog ng katarungan na matagal nang inaasam. Ang sampal ni Dalisay ay hindi lamang isang pisikal na pananakit. Ito ay ang pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo ni Luciana sa loob ng 3 taon. Ang sampal na yan ay para sa bawat gabing tinakot. At pinaiyak mo ang anak ko. Ang boses ni Dalisay ay kalmado, ngunit may talim na mas masakit pa sa anumang sandata. At ang susunod na sasabihin ko ay para sa dangal na sinubukan mong nakawin sa akin. Hindi ka kailanman naging asawa, Luciana. Isa ka lang anino na nabubuhay sa nakaw na liwanag. Mula sa kabilang dulo ng hall, narinig ang marahas na pangpigil ng mga pulis kay Mateo. Ang lalaki ay nagpupumiglas. Sinusubukang itanggi ang lahat ng koneksyon sa mga krimen. Ngunit ang malamig na tunog ng bakal na kandado na pumalibot sa kanyang mga pulso ay naging sapat na sagot sa kanyang mga kasinungalingan. Dalisay, ang mahinang tawag ni Gideon. Ang lalaki ay pilit na bumabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila ba nais nitong lamunin ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya noon. Patawarin mo ako. Napakabulag ko. Napakasama ko sa inyo. Tiningnan siya ni Dalisay, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod at pagtanggap. Huli na para sa mga salitang yan, Gideon. Ang tiwala ay parang porselana. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat. Kasabay ng pagpasok ng higit pang mga pulis upang kaladkarin si Luciana palabas ng hotel, ang senyora ay nagsimulang magwala. Ang kanyang mamahaling gown ay napunit, ang kanyang ayos ay nagulo, at ang kanyang mga tili ay tila isang hayop na nasugatan. Hindi pa tapos ito. Babalik ako. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw nito habang pilit na kinakaladkad ng mga otoridad sa gitna ng kahihiyan sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. Nang tuluyan ng mailabas ang mga halimaw, ang ballroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang bagong umaga matapos ang isang madugong bagyo. Bumaling si Dalisay kay Hiraya,
na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Kasama si Manang Rosa na nakatayo sa kanilang likuran, nagsimulang maglakad si Dalisay palabas ng bulwagan. Hindi niya nilingon ang yaman, hindi niya tiningnan ang kumpanya, at hindi niya pinansin ang mga tawag ni Gideon. Dinala niya ang kanyang anak patungo sa liwanag ng tunay na kalayaan, habang ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay unti-unting humihina, kasabay ng paglalaho ng huling bakas ng kadiliman sa kanilang mga buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng hangin galing sa dagat. Dito sa dulo ng Pilipinas, sa gitna ng mga luntiang burol at naggangalit na asul na karagatan ng Batanes, natagpuan ni Dalisay ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang bawat hampas ng malalaking alon sa matatayog na batuhan ay tila isang awit ng paglilinis, tinatangay ang bawat bakas ng pait at dumi ng nakaraan patungo sa kailaliman ng dagat. Ang maliit na tiyangge at panaderya na itinayo niya sa tapat ng kanilang bahay na bato ay laging puno ng bango ng bagong luto na tinapay at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Wala na ang peklat sa kanyang mukha. Ang balat niya ay muling kuminang, hindi dahil sa mamahaling cream, kundi dahil sa tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong malaya. "Mama, tingnan mo, ang dami kong nakuha na kabibe!" Ang masayang sigaw ni Hiraya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay wala na, ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Malusog na ang kanyang pangangatawan, at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal na tubig sa Batanes. Sa likuran niya, dahan-dahang naglalakad si Manang Rosa, na bagaman matanda na ay bakas ang kapayapaan sa kanyang kulubot na mukha habang inaalalayan ang kanyang alaga. Kinuha ni Dalisay ang sulat na kalalagay lamang ng kartero sa kanyang mesa. Mula ito kay Kapitan Teban. Sa loob ng sobre ay ang huling ulat mula sa doktor ni Hiraya sa Maynala. Ang bata ay ganap na ng magaling mula sa kanyang mga trauma. Isang tahimik na panalangin ng pasasalamat ang namutawi sa mga labi ni Dalisay. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng kulungan kung nasaan ngayon sina Luciana at Mateo. Ang tunay na katarungan ay ang makita ang kanyang anak na muling nangangarap ng walang takot. Isang pamilyar na tunog ng pang-ugong ng makina ang tumigil sa tapat ng kanilang maliit na bakuran. Bumaba mula sa isang simpleng sasakyan ang isang lalaki. Hindi na siya ang makapangyarihang Gideon na nakasuot ng mamahaling suit at may matatalim na salita. Ngayon, suot niya ang isang kupas na asul na polo. Ang kanyang buhok ay bahagyang may mga puti na, at ang kanyang mga mata ay puno ng kababaang loob. Mula nang talikuran niya ang pagkapang-ulo sa kumpanya at ilipat ang lahat ng yaman sa isang pundasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, tila doon lamang niya natutunan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi siya pumasok ng walang pahintulot. Nanatili siya sa labas ng pintuan, kinuha ang walis na nakasandal sa pader, at tahimik na sinimulang walisin ang mga tuyong dahon sa harap ng tindahan ni Dalisay. Ginadagawa niya ito araw-araw sa loob ng nakaraang 3 buwan. Ang magsilbi sa pinakamaliit na paraan, nang walang hinihinhing kapalit, umaasang ang bawat dumi na kanyang nililinis ay katumbas ng bawat kasalanang nagawa niya sa kanyang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Dalisay sa kanya. Walang galit, wala ring matinding pananabik. Nilapag niya sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang basong mainit na tsaa. Ang bawat singaw ng inumin ay nagdadala ng mensahe ng kapatawaran. Hindi man agad na maibabalik ang lahat sa dati. Ang mahalaga ay ang pagsisikap na simulan ang isang bagong pahina na walang bahid ng lason ng kasinungalingan. "Uminom ka muna," ang mahinang wika ni Dalisay. Pagkatapos niyan, tulungan mo si Hiraya sa kanyang takdang aralin. Nagtatanong siya tungkol sa mga bituin. Isang munting luha ang kumawala sa mata ni Gideon, na mabilis din niyang pinunasan bago siya tumingin kay Dalisay. Ang isang simpleng paanyaya na iyon ay higit pa sa lahat ng ginto sa mundo.
Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng Batanes, ang kalangitan ay nagmistulang isang higanteng canvas ng kulay kahel, rosas, at purpura. Ang anino ng tatlong tao, isang ina, isang ama at isang anak, ay dahan-dahang nagtagpo sa ibabaw ng damuhan. Hindi man sila magkahawak kamay sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay muling tumitibok sa iisang ritmo ng pag-asa. Dito nagtatapos ang kwento ng isang inang dumaan sa apoy ng impyerno para lamang maibalik ang langit ng kanyang anak. Dahil sa huli, ang pag-ibig na totoo ay hindi marunong sumuko at ang hustisya ay laging humahanap ng paraan upang ang bawat gyera ay magwakas sa isang mapayapang huwanghon.